Magandang tanghali. Ito ang Balita Weekend Edition. Humiling ng ilang pagbabago sa pulisiya sa motorcycle ride-hailing apps ang mga motorcycle taxi riders. Ito ay upang magkaroon ng dagdag proteksyon ang kanilang hanay laban sa mga masasamang loob na bumibiktima sa kanilang mga kasamahan. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Nagpatawag ng pulong ang One Rider Party List sa partners nitong motorcycle riding apps kasunod ng mga krimen laban sa motorcycle taxi riders. Ayon kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, napag-usapan sa pulong ang ilang pagbabago sa pulisiya gaya ng passenger verification at paglalagay ng SOS help button para mapaigting ang seguridad sa ginagamit nilang motorcycle riding apps. Yung baseline inclusion of verification po ng ating mga passengers, which include the government ID po para talagang kilala, not really kilala, pero ma-identify po yung mga pasahero natin. Isa rin po sa mga na-explore ay yung standardization ng mga safety features, gaya po nung 24/7 hotline, SOS button within the app, para po yung mga riders natin kahit na bumabiyahe ay may readily po silang mechanism within the app para po mag-report ng sakuna or masasamang loob in the course of their trips po. Ayon kay Representative Gutierrez, sa susunod na linggo ay makikipagpulong siya sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kaugnay ng issue. Meron po kaming napagkasundo ang mga changes sa policy na pwedeng ilapit sa LTFRB. And in fact, in the next week, we anticipate that we'll be setting a meeting with Chairman Vigor to implement some of these changes. Ang hakbang na ito ay kasunod ng nangyaring pagpaslang noong July 14 sa isang 46 years old na motorcycle taxi rider na si Fabio Norberte Jr. nang saksakin ng angkas nitong pasahero. Nasawiri ng isang motorcycle taxi rider na si Renren de la Viga matapos naman i-hold up at barilin ng kanyang pasahero. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naharap sa iba't ibang kaso ang isang tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA dahil sa pag-counterflow sa EDSA busway. Nauna na ang pinagmulta ang nasabing MMDA personnel dahil sa ginawang paglabag. Ito ang balita ni JP Nunez. Hindi kasya yan. Bumalik ka ron, ikot ka ron. Sinalubong ng rider na ito ang bus na bumabaybay sa EDSA busway. Kuha sa video na pinipilit nitong gumilid upang palusutin ang bus pero iginiit ng bus driver na hindi ito magkakasya. Pero nakipagmatigasan ang rider kahit paulit-ulit na ang bus driver sa pagsasabing hindi uubra ang gusto nito. Hindi kasya yan, sir, hindi kasya. Kasabit yan dito, hindi kasya. Ikot na lang kayo, ikot kayo ron. Hindi kasya yan. Hindi kasya, oh. Patama ako rito. Sa itsura at galaw ng rider, naghinala ang driver ng bus na nasa impluwensya ito ng alak. Makikita naman ang suot nitong uniforme na kulay asul, kapareho ng uniforme ng mga kawani ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Laki ng papata. Sa inilabas na pahayag ng MMDA, kinumpirma ng ahensya na ang rider ay isang Traffic Aid 1 na nakilala bilang si Jeffrey Tablan. Iginiit ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na hindi nila kukonsintihin ang ganitong gawain sa kanilang mga tauhan. Pinatawan ng 5,000 pisong multa si Tablan dahil sa iligal na pagdaan sa busway at papatawan pa ng dagdag na administrative sanction. Ayon pa sa MMDA, sasailalim ito sa investigasyon para sa iba pang karampatang parusa. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, tuloy-tuloy ang investigasyon ng Office of the Ombudsman laban sa mga opisyal ng pamahalaan na sangkot sa anomalya. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, hindi pa lusot sa kaso ang ilang senador at matataas na opisyal ng pamahalaan. Samantala, nananatili pa rin nakabinbin sa ngayon ang kontrobersyal na Cabral Files sa tanggapan ng Ombudsman.
Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Walang sinisino ang Office of the Ombudsman pagdating sa mga iniimbestigahang opisyal ng bansa na nasasangkot ngayon sa isyu ng korupsyon. Kamakailan, itinalaga si dating Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman bilang Chief Executive Officer o CEO ng isang government-owned Islamic bank. Para kay Ombudsman Crispin Remulla, hindi ibig sabihin ng bago nitong posisyon na absuelto na ang dating kalihim sa investigasyon. Kasama pa rin siya sa universe namin. She's part of the universe, definitely. Maging sina Senator Cheese Escudero at Senator Joel Villanueva na una nang nasangkot sa mga anomalya ay tuloy-tuloy na iniimbestigahan ng Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Remulla, maraming ebidensya ang pumapasok sa kanilang tanggapan. Ngunit kailangan pa rin isa-isa itong masuri upang matukoy kung talagang magagamit sa hukuman. Pero tuloy-tuloy yan, tuloy-tuloy yan. Sang stage na siya, sir? Andiyan pa rin. Nasa fact-finding pa rin siya. Fact-finding pa rin. Pero malapit na rin yan. Darating tayo dyan. How about Senator Joel po? Ganun din. Same. Fact-finding din. Same. Una nang nasangkot sa flood control scandal ang mga nasabing opisyal, si Pangandaman sa umano'y illegal na insertion sa national budget, habang ang dalawang senador naman umano ay nakinabang sa kickback ng mga flood control project ng pamahalaan, bagay na matagal na nilang itinatanggi. Samantala, isa sa itinuturing na magagamit na ebidensya sa flood control scandal ay ang tinaguriang Cabral Files ni yumaong Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Ngunit ayon kay Ombudsman Remulla, hindi na ito masasabing matibay na ebidensya ngayong wala na ang may-ari ng naturang files. Ang problema kasi, it has no probative value that the person now is dead. So, who will testify as to the files? Wala na eh. Technically, as if it doesn't exist. Laman umano ng Cabral Files ang listahan ng budget allocations at pangalan ng mga mambabatas na nag-request ng mga pondo para sa kani-kaniyang proyekto sa nakalipas na 10 taon. Noong December 2025, isinumite ito ng DPWH kasama ang iba pang gamit sa opisina ni Yusek Cabral, alinsunod sa subpoena na ini-issue ng Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Remulla, magagamit bilang narrative ang Cabral Files, ngunit kailangan itong masuportahan ng ibang ebidensya. Evan Alvarez, UNCV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Iniutos ng pamunuan ng Bureau of Correction o Bucor ang pagsasagawa ng masusing pagsusuri na medikal sa mga Persons Deprived of Liberty o PDL sa New Bilibid Prison. Ito ay matapos matuklasan na halos 100 bilanggo ang nagkasakit ng amoebiasis doon. Ito ang balita ni Benedict Samson. Nagpapatupad na ng mahigpit na sanitation at hygiene protocols ang pamunuan ng Bureau of Correction sa New Bilibid Prison o NBP sa Muntinlupa City. Ito ay matapos makapagtala ng kaso ng amoebiasis sa loob ng piitan. Sa tala ng Bucor, mula Enero hanggang Hunyo nitong taon, umabot sa 75 persons deprived of liberty o PDL ang nagkaroon ng amoebiasis. 72 sa mga ito ay mula sa Reception and Diagnostic Center o RDC. 2 naman ang galing sa medium security at isa ang galing sa maximum security camp. Ang RDC ay ang itinilagang pasilidad ng Bucor para sa mga bagong pasok na bilanggo, kung saan dumadaan muna ang mga ito sa 5 araw na quarantine at 55 days orientation, medical and diagnostic evaluation at security classification. Kaugnay nito, inatasan ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. ang Directorate for Health and Welfare Services na magsagawa ng mahigpit na medical consultation at health status monitoring sa bawat PDL. Iniutos din ng opisyal ang tuloy-tuloy na pamamahagi ng medical supplies sa mga bilanggo, kasabay ng pagpapanatili ng kalinisan sa bilangguan. Ang amoebiasis ay isang gut infection na dulot ng parasite na Entamoeba histolytica na nakukuha sa kontaminadong pagkain o tubig at posible rin sa pamamagitan ng fecal to oral contact. Ang isang biktima ay maaaring asymptomatic at kung lumala ang kondisyon ay maaari itong magdulot ng bloody diarrhea, colitis o pamamaga sa colon at nakamamatay na organ abscesses. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ibang balita, matatanggap na ng mga benepisyaryo ng cash assistance ng pamahalaan ang dagdag na 2,000 piso
para sa mga kababayan nating mahihirap at low-income earners. Paano at saan maaring ma-avail ang nasabing cash assistance? Ito ang balita ni Grace Cosare. Sisimula na sa susunod na linggo ang pamamahagi ng panibagong ayuda ng pamahalaan para sa mga pamilyang Pilipino na may ituturing na mahirap at ang mga manggagawang may mababang kita. Ito ang nakikitang solusyon ng pamahalaan upang makaagapay sa gitna ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, nahahati sa 3 grupo ang makakatanggap ng ayuda mula sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport o Uplift Assistance, isang programa na una nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang unang grupo ay ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program ng DSWD. Makakatanggap sila ng 2,000 pesos one-time cash assistance. Ang ikalawang grupo naman ay ang mahihirap na pamilyang hindi miyembro ng 4Ps na natukoy sa Community-Based Monitoring System ng pamahalaan. Sila ay makakatanggap ng 2,000 pesos kada buwan mula July 2026 hanggang December 2026. Samantala, ang pangatlong grupo ay ang mga pamilyang kumikita lang ng 20,000 pesos pababa kada buwan na natukoy naman ng Social Security System o SSS. 2,000 pesos din kada buwan ang matatanggap ng mga nasa Group 3 mula July 2026 hanggang December 2026. Layunin ng Uplift Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Narito naman ang paraan kung paano makukuha ang Uplift Cash Assistance. Para sa Group 1, matatanggap ang 2,000 pesos sa kanilang Registered Land Bank Account o GCash account. Ibibigay naman manually sa mga Walang Gutom Program beneficiaries ang 2,000 pesos cash assistance kasabay ng kanilang food redemption schedule. Para naman sa Group 2, hintayin ang text o tawag na kumpirmasyon na kasama sila sa mga napiling benepisyaryo ng Uplift Cash Aid. Manual ang unang payout pero sa susunod na pamamahagi ay matatanggap na nila sa pamamagitan ng bank account o e-wallets na kanilang napili. Para naman sa Group 3, ang 2,000 pesos monthly cash assistance ay otomatikong papasok sa kanilang SSS Enrolled Disbursement Account. Ayon sa DSWD, kung ang isang pamilya ay may higit isa na nag-qualified, isang miyembro lamang ang bibigyan ng ayuda, ayon lamang nakatatanda sa kanila. Hindi LGU ang pumili sa benepisyaryo. Ang pumili, hinango to sa listahan ng CBMS, tinutulungan lamang tayo ng mga LGU na organisa at imbitahan ang mga tao. Ayon sa DSWD, nasa 7.5 million household ang makikinabang sa Uplift program na ito ng pamahalaan. Grace Casin, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginit ni Senator Alan Peter Cayetano na mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umano ang tumutol sa panukalang magbigay ng 10,000 pisong ayuda noon sa mga kwalipikadong benepisyaryo para makabawi sa epekto ng COVID-19 pandemic. Sa kanyang Facebook live stream, sinabi ng senador na kaya naman umano ng budget na pondohan noon ang nasabing ayuda dahil umaabot sa 200 billion pesos hanggang 400 billion pesos ang inilalaan ng pamahalaan taon-taon para sa iba't ibang assistance programs. Ang pahayag ni Senator Cayetano ay kasunod ng pinalawig na Uplift Package ng pamahalaan na magbibigay ng cash aid sa mga mahihirap na apektado ng tensyon sa Middle East. So noong 2021 going into 2022, sabi ko marami pang hindi nakaka-recover. So kaya ng ating budget magbigay. Pero pagkapanalo ni President Marcos, ayaw niya. Libre pa rin ang visa para sa mga Pilipinong nagbabalak bumisita sa Taiwan sa loob ng 14 na araw. Matapos muling palawigin ng Taiwan government ang visa-free entry sa mga Pinoy. Ayon sa Bureau of Consular Affairs ng Taiwan,
ang mga Pilipino maging ang mga mamamayan ng Thailand at Brunei ay makakapasok sa kanilang bansa ng walang visa simula sa August 1, 2026 hanggang July 31, 2027. Ayon sa Bureau, inaprubahan ang pagpapalawig ng programa matapos suriin ang pagiging epektibo ng visa exemption program. Kasunod naman nito, pinalawig din ng Pilipinas ang 14-day visa-free entry para naman sa mga may hawak ng Taiwan passport. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng dalawang bansa na isulong ang turismo at palakasin ang ugnayan ng kanilang mga mamamayan. Hindi umano gawa ng Chinese government ang lumabas na video ng tila panghahamak sa mga Pilipino na paghahalintulad sa mga unggoy ayon sa isang opisyal ng China. Samantala, nananatili namang walang kibo ang Chinese Embassy sa Pilipinas sa gitna ng panawagan na magpaliwanag ito kaugnay sa nasabing video na umani na ng sari-saring batikos. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Itinanggi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian na sa gobyerno ng China ang ipinalabas na monkey video ng media network na China Daily. Sa ginawang regular press briefing nitong Biyernes, July 17, maikli ang tugon ng opisyal sa issue ng viral video ng panghahamak sa mga Pilipino. Wala na anya siyang iba pang komento. Sa halip, muling niyang iginiit ang posisyon ng Beijing na iligal at walang bisa ang 2016 South China Sea Arbitral Award. Sa kabila nito, tahimik pa rin ang Chinese Embassy sa Maynila sa gitna ng kontrobersyang dulot ng naturang AI animated video na inilabas ng China Daily noong July 11. Ang China Daily ay isang state-owned media organization ng People's Republic of China at pinangangasiwaan ng Chinese Community Party. Last July 11 ng gabi nang in-upload yung video ng China Daily. It's important for us to understand na ang China Daily is a state-owned and operated ng gobyerno ng People's Republic of China. Lahat ng lumalabas sa China Daily ay inaaprubahan at ipinapakalat mismo ng gobyerno ng People's Republic of China. Sa naturang video, isang karakter ng unggoy na nakasuot ng barong Tagalog at salakot ang inilarawan bilang representasyon ng Pilipinas. Sa isang bahagi, ipinakitang umaawit ito ng karaoke na sunod-sunuran umano sa Estados Unidos at Japan. Binanggit din sa video na ang 2016 Arbitral Award ay isa lamang umanong script na ibinigay ng Amerika sa Pilipinas. Ipinapakita rin sa video na inihagis sa dagat ang unggoy at binomba ito ng water cannon ng barko ng Chinese Coast Guard tulad ng ginagawa nila sa mga Pilipinong mangingisda at Philippine Coast Guard na nagbabantay lamang sa teritoryo ng bansa. Pero para na rin silang natutuwa doon sa pag-water cannon nila doon sa monkey. Ganun silang ka-racist. No? Winawater cannon nila ang monkey, tapos pinuportray nila na stupid monkey. So that only shows how racist the Chinese Communist Party is. No? I'm not referring to the Chinese people, but to the Chinese Communist Party. Sila ang mga racist dito. Ang Department of National Defense una nang kinondina ang paglabas ng video. Ang Department of Foreign Affairs naman naghain na rin ng formal na reklamo at ipinatatanggal ang video. Kinausap na rin ito ang Chinese Embassy sa Maynila para magpaliwanag. Bukod dito, naglabas din ng hiwalay na pagkondena ang National Maritime Council, National Security Advisor at ilang senador. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, hindi dapat palampasin ang anyay racist na paglalarawan sa mga Pilipino. Sinabi rin ni Tariela na ang paggamit sa imahe ng unggoy na may suot na tradisyonal na kasuot ang Pilipino ay hindi lamang pag-atake sa posisyon ng bansa sa usapin ng West Philippine Sea, kundi maging sa pagkakakilanlan ng mga Pilipino bilang isang lahi. Kung ang lahi natin ang minamock dito, it is important na lahat tayo bilang Pilipino ay magkaisa to call out the People's Republic of China na huwag maliitin ang lahi natin at higit sa lahat, huwag tayong tawaging unggoy. Inihayag din ni Tariela ang pagkadismaya sa patuloy na pananahimik ng Chinese Embassy sa issue. Bukod sa nasabing video, wala ring kibo ang China sa pag-aangking pahayag ng ilang Chinese scholar sa Batanes bilang bahagi umano ng China.
We really need to demand, no, sa Chinese embassy why this kind of misinformation and racist behavior ang ginagawa ng China para lang pahinain ang mensahe natin sa pag-celebrate ng ating 10th year commemoration ng 2016 Arbitral Award. Binigyang diin din nito na walang anumang issue sa arbitral ruling na maaaring maging dahilan upang bigyang katwiran ang paggamit ng racial stereotypes laban sa mga Pilipino. Sa panahon natin ngayon, racism, wala nang puwang to sa society natin. So, as to whatever reason they have, ang racial behavior na ginawa nila sa pagpapakita na unggoy ang Pilipino can never be justified. And Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagtungo sa Commission on Elections sa COMELEC nitong Biyernes si dating Vice President at ngayon ay incumbent Naga City Mayor Leni Robredo. Ayon kay Mayor Robredo, hiniling niya sa COMELEC na isabay sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa November 2 ang gaganaping plebisito sa Naga City na naglalayong ideklarang highly urbanized city ang Naga. Ito'y upang makatipid sa gastos ang lokal na pamahalaan. Nagkaroon po kasi ng declaration na highly urbanized city na yung Naga. Nagsubmit po kami ng request sa COMELEC na kung pwedeng, kasi dapat po 120 days after the declaration. Yung declaration po was May 26. Pero nag-request po kami na kung pwedeng hindi na magkaroon ng separate, isabay na lang sa barangay elections para hindi masyado magastos. Kasi kung hindi po isasabay sa barangay elections, parang doble yung magiging cost. Inaprubahan naman agad ng COMELEC ang hiling ng alkalde. Samantala, tumanggi nang sumagot si Mayor Robredo kaugnay ng iba pang issue. Naghain ng kandidatura bilang kinatawan ng Lone District ng Dasmariñas, Cavite si Mayor Jennifer Barsaga, ang ina ni dating Congressman Kiko Barsaga. Ayon sa Commission on Elections sa COMELEC, 4 ang magkakatunggali nito o makakatunggali nito para sa special elections. Ito ang balita ni Dante Mento. Natapos na kahapon ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa special election sa Lone District ng Dasmariñas, Cavite. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC spokesperson Director John Rex Laudianco, si incumbent Mayor Jennifer Barsaga, ina ni dating Representative Kiko Barsaga, ang huling naghain ng kandidatura kahapon. Ang huli pong nag-file ay si Jennifer Austria Barsaga, ang nanay po ni former Congressman Kiko Barsaga. 5 po ang tinanggap na certificates of candidacy ng ating Cavite office. Nasa 5 ang tumakbo para sa gaganaping halalan sa darating na August 29 upang punan ang nabakanting pwesto ni Kiko Barsaga. Paliwanag pa ng komisyon, maaari pang may maghain ng petisyon upang kansilahin ang COC o idiskwalipika ang isang kandidato. Kabilang sa dahilan upang makansila ang COC ay kung nagsisinungaling sa mga ibinigay niyang impormasyon, kabilang na ang citizenship at residency. Lumalabas po kasi ngayon final, unless po merong magpa-file ng, alam niyo naman po, the usual petition to cancel or deny due court, disqualification, and nuisance candidate. Yung naman pong COMELEC, hindi naman po kami magpe-question pagdating doon sa 5 qualifications dahil hinintay po natin dyan, kailangang may petition. Dagdag pa ni Laudianco, nagawa na nila ng paraan ang pondo para sa halalan. Mahigit 400,000 ang mga botante sa Lone District ng Dasmariñas, Cavite at manual election naman ang gagawin sa lugar. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumanggap ng 3,000 piso na fuel subsidy bawat isa ang mahigit 2,000 habal-habal drivers sa 2 bayan sa lalawigan ng Cebu. Bahagi ito ng hakbang ng pamahalaang panlalawigan bilang tulong sa gitna ng epekto ng giyera sa gitnang silangan sa sektor ng transportasyon. Aabot sa 6.5 million pesos na fuel subsidy ang ipinamahagi ng pamahalaang panlalawigan.
Bukod dito, tumanggap din ng tig sa 10 kilong bigas ang mga benepisyaryo mula naman sa national government. Muli namang naglabas ng lava ang Mayon Volcano gabi ng Biyernes, batay sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX. Nangyari ito sa pagitan ng alas 9:30 hanggang alas 11:30 kagabi. Sa ngayon, nananatili pa rin nakataas ang Alert Level 3 sa paligid ng bulkan at mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone nito. Nasabat na mga pulis ang halos 10 milyong pisong halaga ng mga iligal na mining equipment sa bayan ng Prosperidad, Agusan del Sur. Gayunman, ayon sa Agusan del Sur Police Provincial Office, walang suspect na nahuli sa operasyon matapos tumakas ang mga ito bago pa man dumating ang mga pulis. Magsasagawa naman ng follow-up operation ng mga otoridad para matugis ang mga nasa likod ng iligal na aktibidad. Viral sa social media ang pananakit ng isang vlogger sa isang aso sa Negros Occidental. Kita sa video na biglang sinampal ng malakas ng naturang vlogger ang aso para lang sa online content. Pinasosurrender na ng munisipyo sa Provincial Veterinary Office ang sinaktang aso. Pinag-aaralan naman ng ilang animal welfare advocates na sampahan ng reklamo ang vlogger dahil sa animal cruelty. Niyanig ng magnitude 7.4 na lindol ang southern Mexico nitong Biyernes. Naitala ang sentro ng lindol 125 kilometers mula sa timog kanluran ng siyudad Hidalgo, Chiapas. Agad na nagpatupad ng emergency evacuation sa mga gusali at bahay kasunod ng tsunami alert sa mga baybayin maging sa kalapit na bansang Guatemala. En tema marítimo solamente se espera se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema. Gracias. Wala pang naiulat na nasawi ang mga otoridad o malaking pinsala bagaman may naitatala pang aftershocks. Malakihang opensiba at hindi na depensa ang inihahanda ng bansang Iran makalipas ang ilang araw na sunod-sunod na pambobomba ng Amerika. Samantala, nagsimula ng mag-refuel ng mga warplanes ang Estados Unidos sa Jordan at nagdagdag na rin ito ng mga sundalo sa gitnang silangan. Ito ang balita ni Raven Campos. Naglabas ng ultimatum ang Iran laban sa Estados Unidos kasunod ng mga pag-atake nito sa mga kritikal na infrastruktura ng Iran at mga pasilidad ng sibilyan sa bansa. 2 o 3 araw lang kung magpapatuloy sa agresyon ng Amerika, hindi lang gaganti, kundi maglulunsad na ang Iran ng opensiba sa lahat ng pasilidad ng Amerika sa Gulf region. Ito ang banta ni dating Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC Commander Mohsen Rezai na ngayon Security Advisor ni Iranian Supreme Leader Mojtaba Khamenei. Bilang kinatawan ng Iranian government, dinalaw ni Iran spokesperson Fatemi Mohajirani ang Khuzestan province upang i-assess ang antas ng pinsala. Ito ang lugar na pinaka-pinupuntirya ngayon ng Amerika. Tiniyak nito ang suporta ng pamahalaan sa mga residente sa South Iran na itinuturing na lifeblood o buhay ng ekonomiya, kultura at depensa ng Iran. هستند و میدانند مردم عزیز استانهای جنوبی به خصوص خوزستان بدانید که مردم ایران قدردان شما هستند و میدانند رنجها و خون دلها و صبوریها رو و همه با هم انشالله به لطف خداوند از این گردن هم عبور خواهیم کرد به لطف خداوند. Samantala inuulat ng international media ang pag-usad ng mahigit 50 US warplanes sa base ng Amerika sa Jordan para sa refueling. Indikasyon ng isang malaking plano ng pag-atake
atake. Patuloy rin ang pagkilos ng mga tropa ng Amerika sa Strait of Hormuz upang pigilan ang mga barkong konektado sa Iran. Batay sa impormasyon, isa sa planong puntiryahin ng Amerika sa susunod na mga araw ay ang nuclear facilities ng Iran at pagbomba sa Pickaxe Mountain sa Zagros kung saan naroon ang underground site ng uranium deposit ng Iran. Bukod dito, napapabalita rin na hinikayat ng Amerika ang mga puwersa ng Iraqi Kurdistan Forces upang lumaban sa Iran. Dahil dito, binomba ng Iran ang isang lugar sa Iraq na nagsisilbing warehouse ng armas ng grupo. Sa kanyang pinakahuling talumpati, nagpaiwatig si Trump na sandaling panahon na lang ang itatagal ng giyera nito sa Iran at makahulugan nitong ipinahayag na makukuha na rin nila ang inaasam nilang resulta. We are likewise winning big in Iran, and you will see the fruits of that labor very, very shortly. Raven Campos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang itinigil ng pamahalaan ng Canada ang pagtanggap ng mga bagong aplikasyon sa ilalim ng Parents and Grandparents Program o PGP. Ang hakbang ay bahagi ng layuning mapanatili ang maayos na immigration system ng bansa. Ayon sa Canadian government, ipoproseso muna nila ang mga nakahanay na aplikasyon para sa mas mabilis na aprobal. Lilimitahan na rin ng Canada sa 15,000 individual ang bibigyan ng permanent residence kada taon simula ngayong 2026. Makikilala na bukas, July 19, ang kampiyon ng UNTV Volleyball League Season 4. Maghaharap na muli ang PhilHealth Insurers at BFP Lady Firefighters sa deciding game na gaganapin sa Caloocan Sports Complex. Ito ang balita ni Mia Alonso. Determinado at porsigido ang dalawang natitirang kuponan ng UNTV Volleyball League Season 4 makalipas ang ilang buwan ng matitinding bakbakan sa hardcourt. Bukas, araw ng linggo, muling magtutuos ang PhilHealth Health Insurers at BFP Lady Firefighters sa third at final round. Isang labanan na magpapasya kung sino sa kanila ang tatanghaling kampiyon. Kapwa nagpakita ng lakas at dominasyon ang dalawang kuponan mula pa sa elimination round bago nakaabante sa championship game na pinaka-inaabangang yugto ng season. Sa pagbubukas ng finals noong July 8, kapwa nagpakita ng malakas na atake at matatag na depensa ang PhilHealth Health Insurers at BFP Lady Firefighters. Sa kabila ng matinding pressure, nanatiling kalmado ang health insurers at naipanalo ang opening game na naghatid sa kanila ng isang hakbang papalapit sa titulo. Isang panalo na lang sana para sa PhilHealth para tuldukan ng laban, pero hindi pumayag ang BFP Lady Firefighters. Sa ikalawang laban noong July 12, gumanti ng lakas ang Lady Firefighters at isang matinding comeback ang ipinakita sa muli nilang paghaharap. Mula sa unang serve hanggang sa huling puntos, kitang-kita ang determinasyon ng Lady Firefighters. Bawat butas ng depensa ay sinasamantala upang makabuo ng momentum at makabawi. Matapos mapatibay ang depensa at magpakawala ng mga kritikal na pag-atake, nagtagumpay ang Lady Firefighters para tablahin ang final series at itulak ang laro sa isang winner-take-all match. At ngayon, handa na ang lahat para sa huling sagupaan. Ang pinaka-inaabang final showdown ng PhilHealth Health Insurers at BFP Lady Firefighters. Bawat set, bawat puntos at bawat rally ay kritikal para maipanalo ang championship round sa linggo, July 19, sa Caloocan Sports Complex alas 4 ng hapon. Sino nga kaya ang mag-uuwi ng titulo at tatanghaling kampiyon ngayong taon? Tutukan ang paghaharap ng PhilHealth Health Insurers at BFP Lady Firefighters sa UNTV Volleyball League Season 4 Championship Game ng nag-iisang liga ng public servants. Abangan ang intense volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. Mia Alonso, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga malalaking pangyayaring natunghayan ng bansa sa nakalipas na linggo. Ito ang balita, Weekend Refresh. Philippine National Police General Hospital kinumpirmang posible nang makabiyahe si Senator Rodante Marcoleta. Medical condition ng mambabatas maayos na. Sinagot ko na po yan last time po nung nasa Sandigan po tayo. Fit to travel naman. Paglalatag ng testigo at ebidensya, hindi apektado dumaluman o hindi si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Regardless of who will be there, the respondent or anyone else, the strategy of the prosecution remains the same, that we will present evidence in a proper and efficient and effective manner. Prosekusyon handa umanong mag-adjust para mapaikli ang proceedings ng impeachment trial sa pangalawang Pangulo. We'll make the necessary adjustments kung pwedeng hindi na namin ipatawag yung mga ibang testigo na nalista namin para mas mapabilis ito. Itong Article 4 baka posibleng mas maikli siya kaysa dun sa inaasahan kasi yari talaga dito sa threats. Yaring-yari sila dito. National Bureau of Investigation Regional Director Jeremy Lotok tinawag na seryoso at totoong banta ang makapahayag ni Vice President Sara Duterte. Yes, Your Honor. To me, as the chief investigator at that time, the utterances made by the Vice President was serious, and the threat was real and actual, sir. Mr. Witness, if I may intercede, counsel, is this contained in your investigation report? Yes, sir. Banta ni Vice President Sara Duterte, hindi sakop ng freedom of speech at posible pang pagmula ng gulo ayon kay Attorney Jeremy Lotok. If we allow the argument that it is within the bounds of freedom of speech, if we allow that to become the norms of our society, then who would prevent anybody from doing the same to anyone? Pwede na pong sabihin, patayin mo si Senator ganito pag ito ang nangyari. Patayin mo si Congressman ganito pag ganito ang nangyari. Patayin mo si Justice ganito pag ganito ang nangyari. So imagine, Your Honor, the anarchy, the disorder, and the chaos it would bring to our country. It appears that these statements have tendency to steer up the people against the government, have tendency to disturb the peace of the community, have tendency to undermine the peace and order, the public peace and order, sir. Bagong appointment ni former Budget Secretary Amena Pangandaman, hindi nangangahulugang absuelto na ito sa kaso ayon sa palasyo. So hindi naman po ibig sabihin ito na inaakusahan ng Pangulo, hinuhusgahan ng Pangulo, inaabsuelto. O inaabsuelto ng Pangulo. Hindi po ito usapin patungkol sa flood control project. House Prosecutor Representative Terry Ridon sinabihan ang Defense Counsel ng Pangalawang Pangulo na galingan pa ng kaunti ang kanilang trabaho. Yan na ba yung best nyo? Parang galingan nyo pa ng onte. Kasi even if they had raised document discrepancies on cross, it did not diminish the threat itself. It does not basically diminish, impinge the credibility of Attorney Lotok. Umano'y bias sa investigasyon ng National Bureau of Investigation kay Vice President Sara Duterte na ispatunayan ng depensa. It goes into bias, basically, because then now the report is questionable. But whether we were able to establish bias once again is not something for us to say in the media because it would be unfair to the other party. Kaya po importante yun because obviously bias affects everything that goes on in an investigation. Attorney Jeremy Lotok, sinabing itinigil ng NBI ang investigasyon sa banta kay Vice President Sara Duterte dahil wala silang sapat na detalyeng nakuha hinggil dito. Dito ho, sa threat ng Vice Presidente, wala ho kaming ganong
same na information na nakuha. Wala kaming apparent na mayroong threat against sa life ng Vice Presidente kasi nga hindi sila nagbigay ng specific information, hindi ho nagpakita ang Vice Presidente para mag-shed light doon sa investigation namin. Senator Rodante Marcoleta, pinagsuot ng detainee shirt at bulletproof vest ng dalhin sa Philippine General Hospital. Siguro obvious naman po yung vest, protection po sa kanya yan, any eventuality. We plan for any eventuality, lahat po ng contingency ay pinagpaplanuhan natin. Of course, personal protection po ng ating senador. Philippine National Police muling nanindigan na walang VIP treatment kay Senator Marcoleta. He was specifically committed not to a jail yet, but sa CIDG. So, incumbent upon us na pag mayroon pong nakakustudiya sa amin, may naramdaman, may masamang pakiramdam o may sakit, ay siyempre, ano pang gagawin natin? Kundi dadalhin natin sa ospital. And yung rooms naman dito, wala namang, if I remember correctly, ay wala naman dito yung mga VIP rooms na ano talaga, yung normal rooms lamang. So, doon po siya dinala, doon po siya nagpapagaling. Ebidensya sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte, sapat hindi man isampina ang tax records ayon sa prosekusyon. Definitely, we have enough evidence to support each of the articles, and even if we don't have the documents that we are requesting for, we can support the prosecution of the 4 articles. National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, huling testigong ihaharap ng prosekusyon sa grave threats issue. This withdrawal, Your Honor, renders Attorney Melvin Matibag, the NBI Director, as our last witness for threat, who will be testifying this coming Tuesday, Your Honor. Banta ng pangalawang Pangulo, hindi lamang simpleng grave threat kundi issue na ng national security ayon sa Malacanang. Hindi ito simpleng grave threats na maaaring isampa dyan sa korte. Hindi involved dito ang simpleng tao. Ang pinag-uusapan po natin dito ay Pangulo. Ito ay issue about national security. Senator Judge Alan Peter Cayetano, sinabing iniisa-isa sila sa minorya sa planong investigasyon sa 2019 SEA Games. Well, nakarating sa amin, may titingnan kami rito, may kailangan kami imbestigahan dahil nakarating kami rito, bilyon-bilyon pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At mayroong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA. Binabawasan talaga kami. Iniisa-isa. Even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi, 2 down, 3 down, may kasunod na. Di ba? Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. Investigate whatever you want to investigate. Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. inaming kailangan ng pondo ng hukbong sandatahan sa gitna ng tumitinding banta sa global security. Sa ngayon, sir, sapat ba yung ating ay hindi sapat ito. Aminado naman ako, hindi sapat. Kaya kailangan pilisan pa natin. Ang importante sa modernization, hindi lang ang kagamitan, kundi ang kasanayan at ang mga babahayan nito, ang mga strategic bases natin. Okay, foundational yan eh. Useless ang kagamitan kung hindi natin kaya patakbuhin. Magiging testimonya ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag laban kay Vice President Sara Duterte, mabigat ayon sa prosekusyon. Just to let you know, we have leads already. We have some personalities that we are surveillance at sinusundan po namin. I'm sure mag-expect kayo ng fireworks next week. There will be fireworks. Isa lang masasabi ko, mabigat. Defense team ni Vice President Sara Duterte naniniwalang posibleng maka-impluwensya sa publiko ang mahabang manifestation sa impeachment trial.
Because if there are conclusions of law and conclusions of facts rather, ang nangyayari kasi nakocondition yung publiko, no? Pag sa ganung paraan, ang pakiramdam po kasi ng defense ay nagkakaroon ng summation ng kaso at dahil doon ay kinokondisyon natin, no, yung publiko at yung mga senator judges kung ano ba talaga yung ina-advocate natin at gusto lang natin maging patas. Posibleng paglabag ng pangalawang Pangulo sa sub judice rule. Nasa pasya na ng impeachment court ayon sa defense team. The Vice President has stated what she felt and whether it's covered by sub judice or not, kaparehas ng mga komento rin ng both prosecution and defense, yan po ay nasa impeachment court na po to decide. Rule 18 is very clear on who are the persons required to respect the sub judice rule. So the determination of whether or not there was a violation of that rule will be done by the Senate impeachment court themselves. So without such motion, he will not act on it by himself. Based on the rules, they can be cited in contempt based on the rules. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inanunsyo ang pagbibigay ng 2,000 pisong buwanang ayuda para sa 4-piece beneficiaries, walang gutom members at low-income Filipinos. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapanatiling matatag ang ating ekonomiya. Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng Uplift Assistance. Malacanang, tiniyak na kahit walang cash aid na inanunsyo para sa mga nasa middle income class, may iba pang proyekto ang pamahalaan para sa mga ito. Kung hindi man itaas agad at bibigyan ng tulong itong mga workers natin sa transportation industry, maaaring ang makinabang din dito ay lahat tayo dahil hindi agad tataas ang presyo ng bilihin, hindi tataas ang presyo ng pamasahe. So ito po ang masasabi nating maaaring maging benepisyo ng halos na mula sa middle income. Japan Coast Guard training vessel Itsukushima nagkaranas ng shadowing ng China habang patungo ito sa Pilipinas. Actually, we happen to also encounter the China Coast Guard vessels on the sea, but then it's actually we take it advantage, and it's a good opportunity for us to actually teach the trainees on board that this actually happens during our daily operations. Philippine Coast Guard target ding magkaroon ng sariling training vessel. Kasama din po yan sa ating mga tinitingnan sa ating modernization dahil kailangan din natin na ma-enhance yung skills ng ating mga officers, especially yung mga cadets din natin kagaya nito. Kaya bilang unang hakbang is we undertake yung mga Ships Riders program na pinoprovide nga kagaya ng Japan Coast Guard. Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon posibleng ipatawag ng National Bureau of Investigation hinggil sa 2019 SEA Games issue. Kung kinakailangan ipatawag si Secretary Vince Dizon, bakit? Dahil magbibigay linaw siya dun sa ating inimbestigahan. Kahit hindi si Secretary Vince Dizon na makakapagbigay ng liwanag, ating tatawagin. NBI, iginiit na hindi timing sa impeachment ang investigasyon sa issue ng 2019 SEA Games. Ano pong ibig sabihin ng timing? Ibig sabihin po ba kahit meron na tayo mga dokumento at ebidensya para mag-imbestiga ng krimen? Teka muna, mukhang mali yata yung timing. Hindi mo ba't pag pumasok yung investigation at krimen, kaagad-agad dapat nating aksyonan? Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol nilinaw na hindi pa masasabing mapapaikli ang impeachment trial kahit iniurong na ang pagpapatawag sa ilang testigo. So while we have saved some days now in Article 4, it cannot be said that the whole trial proper will also be shortened. Representative Terry Ridon, sinabing posibleng maipasantabi ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yung waiving of articles in the future will be discussed when we reach that point. No? So, syempre, kung tingin naman ho namin okay na kami at confidential funds and we really would want to abbreviate the process, then waiving even that will still be on the table.
House Prosecution Panel spokesperson Advisor Robert Ace Barbers sinabing hindi panangga sa impeachment trial ang good satisfaction rating ni Vice President Duterte. Hindi importante sa ngayon na kung sino yung popular, no? Dahil nga hindi nga po ito popularity contest o beauty pageant. This is a mechanism that the Constitution guarantees to ensure that the Filipino people will not be shortchanged if and when the highest official of the country violates certain laws. Ombudsman Crispin Remulla sinabing binaliwala ni Senator Robin Hood Padilla ang obstruction of justice complaint laban sa kanya. But surprisingly, one person has chosen to ignore the ombudsman's order. That's Senator Robin Padilla. Well, they're given a chance to deny or to dispute or to reason out, but he can choose to waive. I don't know if he's being given any legal advice. Pilipinas pinapatanggal ang racist video na inilabas ng state media ng China laban sa mga Pilipino. Para sa akin, dapat i-call out to at hindi dapat ito pinapalagpas. No? This kind of racist behavior of the People's Republic of China should be called out by our government. So, ibig sabihin, kung ang lahi natin ang minamock dito, it is important na lahat tayo bilang Pilipino ay magkaisa to call out the People's Republic of China na huwag maliitin ang lahi natin at higit sa lahat, huwag tayong tawaging unggoy. At Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tiniyak na prioridad ng gobyerno ang proteksyon ng mga Pilipino seafarer na naiipit sa Gulf conflict. Many of our seafarers continue to travel through uncertain waters, including the areas affected by conflict, especially now in the Middle East. In this difficult situation, your safety and welfare remains our priority. Your government will always be within reach, ready to help. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng 1 Kapitulo 1 versikulo 12 na nagsasabi, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dalis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.